Handang-handa na ngayon, Popoy, si Mm. Professor JC Punong Bayan. Professor, good morning. Good morning, DJ Chacha and Arnold Ray. Good Mm. morning. Professor, ano po ang reaksyon ninyo dito sa first open BICAM na isinasagawa ngayon ng both houses of Congress? Well, sa isang banda, maganda naman na nanaig yung transparency. Matagal na nating pinapanukala at tinatawagan yung mga mambabatas na gawin itong open BICAM. Pero ngayon na medyo nabubuksan na natin yung proseso ng BICAM ay may mga bagong problema din. Halimbawa, mayroong bagong friction sa pagitan ng mga House lawmakers at ng mga Mhm. senador. Mhm. At hindi sapat yung transparency lang. Kasi yung pork barrel system na meron tayo ngayon, kahit na binana siya ng Supreme Court back in 2013, nandiyan pa rin siya eh. And very obvious siya dun sa mga deliberasyon dito sa BICAM. So Oo. kailangan natin panoorin, kailangan nating tawagan yung mga mababatas na ayusin pa rin itong sistema ng pork. Oo. Noon po bang hindi pa open sa publiko itong BICAM na ito? Kayo ba ay nakapag-observe na rin? Actually ilang taon na naming binabantayan itong mga budget issues Mm. mula pa actually hindi ito bago eh nung pang 2023 budget Mm. ay medyo talagang lumolobo na yung unprogrammed appropriations na para bang naging pangalawang budget na kakabit nung main budget natin. Mm-mm. Pero sa mga nakalipas na taon kasi ay sarado. In fact, ngayon lang naman nabuksan talaga itong BICAM ano. Oo. Sinasabi ko nga na siguro kung hindi ito na live stream ba ngayong taon na to, baka siguro tapos na yung BICAM by now. Oo. Kasi hindi na talaga binubusisi yan eh sa mga nakalipas na panahon. Pero ngayon na lahat tayo nakatutok dito sa BICAM, ay meron tayong oportunidad na talaga makita paano ba to nangyayari at bakit talaga lumobo yung mga Mm. kadudadudang mga proyekto at Oo. mga budget sa mga nakalipas na taon. Wala pa dun, Professor, yung small committee. Kasi before, in previous years, di ba, ng mga budget hearings natin, may BICAM and then may small committee na sinasabi ng ilan na yun daw ang nagdedesisyon. But this time, wala na tayong small committee, BICAM na lang. Kaya lang, napansin ko, ikaw ba ganun din ang observation mo? Kahit na open na ito ngayon at live stream na rin, hindi naman napigilan eh yung pag-insert ng mga budget, yung paglobo ng mga budget natin. Unahin natin ito, yung farm to market roads from 16 Mm. billion pesos naging 33 billion pesos. Ang pangamba ng ilang mga senador, baka yan ang bagong flood control. Sa perspektibo mo bilang isang observer at ekonomista, paano nga ba natin dapat timbangin na may development needs yung ating bansa versus yung corruption risk na katatapos lamang dahil dito sa issue ng flood control scandal? Tama yung DJ Chacha. Actually, napansin na namin sa mga nakalipas na taon na mas malaki pa yung budget para sa road networks do sa budget natin kumpara do sa mga flood control projects. Kumbaga, galit na galit ang sambayanan sa flood control projects pero tip of the iceberg pa lang pala ito. At very obvious sa budget documents. So, in other words, parang medyo na-distract tayo sa totoo lang dito sa flood control na parang lahat ng atensyon, enerhiya ay nabuhos natin dito sa flood control. Pero yung road networks medyo nakalusot. At ngayon ulit parang binubuhay ulit itong road networks kasi binawasan nila yung flood control para sa 2026 kasi nga lahat tayo nakatutok. Pero parang binabawi nila do sa mga ibang mga items do sa budget. Kabilang na nga itong mga farm to market roads at hindi lang yun, marami pa mga ibang red flags. Halimbawa itong MAIFIP. Tapos yung Health Facilities Enhancement Program ng DOH, yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk, yung Tulong Dunong. Ito yung mga lumabas sa day 1 sa Open BICAM. And by the way, day 3 pa lang tayo sa Open BICAM. Marami pa mga lilitaw na mga kadudadudang mga insertions, mga last minute insertions. Kaya kailangan talagang bantayan Oo, natin. oo, kailangan bantayan natin. Ngayon, mainit na mainit yung usapan about MAIFIP. Ito talaga yung, di ba, pinag-uusapan lahat ngayon sa social media, maging sa ilang mga media entities. Pero nakakalimutan yung tungkol dito sa farm to market roads na nag-times 3 po yung budget, mga kapatid. Ikaw ba, being an observant over the years, may sinasabi din yung ilang mga senador na iilan lang yung tauhan dyan sa DA. Paano nila magagawa na kayanin kung sa kanila ibibigay yung bulto ng mga gagawin na farm to market roads? Kaya ba talaga ito ng DA? Anong safeguards yung pwedeng ilagay para hindi ito matulad sa flood control scandal? Yes, actually ang isang problema natin sa DA,
about half or kalahati ng budget ng DA taon-taon ay napupunta sa rice program pa lang. Very rice-centric ang Department of Agriculture natin at hindi ko alam kung paano nila isisingit pa itong infrastructure kung sila na talaga magpapatupad nito. Ang isang limitasyon na nakikita natin dito sa farm-to-market roads ay marami sa kanila ay hindi base sa siyensya o sa mabuting research, cost-benefit analysis. In other words, marami mga farm-to-market roads ang hindi strategic. Kumbaga, sige maglagay tayo ng farm-to-market road pero kung talagang nakakatulong siya sa mga magsasaka para mas mapabilis ang pagdadala ng kanilang mga produkto sa mga merkado ay hindi malinaw yun eh. And I think parte ito do sa car-centric na polisiya at infrastructure na meron tayo sa Pilipinas. Kumbaga, ang solusyon natin sa marami sa mga problema natin sa Pilipinas ay semento, infrastructure, asfalto, etc. Nang hindi natin tinitingnan kung ano ba yung strategy dito sa mga kalsada na ito? Nakakatulong ba talaga sila? And I doubt na yung DA right now ay merong kapasidad para talagang busisiin isa-isa itong mga proyekto na ito at ano ba talaga yung plano natin dito sa farm-to-market roads? Isang malaking question mark pa rin yun. So, base sa pagkakaintindi ko sa'yo, wala pang safeguards sa ngayon na pwedeng gawin talaga ang gobyerno para totally zero corruption itong mga farm-to-market road projects natin? Exactly. Sa pagbasa ko dito, DJ Chacha, ay parang binabawi nila itong nawala dito sa flood control. Kumbaga, kung ako yung politiko, parang hindi ako masyadong nagke-care kung ano yung forma ng pork na meron ako. Basta merong pork. So, mawala man yung flood control, sige, bawiin natin dito sa farm-to-market road at iba pang mga infrastructure projects na hindi rin masyadong transparent. Halimbawa, yung mga presyo for example nung semento, asfalto, etc. Maraming mga cost considerations yan na hindi bukas parate sa mga tao or hindi talaga nababantayan 100% ng mga tao. So in other words, meron pang oportunidad para sa corruption dito sa farm to market roads and kung dito ibubuhos yung pork para do sa 2026 ay baka yun yung susunod na problema natin. Hindi na flood control masyado, although meron pang problema doon, kundi lilipat lang dito sa farm to market roads. New pork kumbaga. Pero yung soft pork, kung tawagin na ma-IFIP, na grabe talaga yung paglobo ng budget. What is your take on this? Kanina kasama namin si Senator JV Ejercito and he was saying, kapareho ng stand ni Senator Loren Legarda na may kailangan pang ayusin sa implementation itong UHC law. So hanggat hindi pa naaayos, kailangan pa rin daw ng pondo for ma-IFIP. Daw ang sinasabi ni Senator JV, wag nang dagdagan. If it's around 20 plus billion pesos, doon na lang yan, ipako na natin doon hanggat hindi pa daw naaayos yung sistema. On the other hand, yung ating mga budget watchdogs, katulad nitong si Professor Shelo Magdo, ang sinasabi, there is already a mechanism sa PhilHealth. Bakit hindi nyo dun ilagay and zero budget totally itong ma-IFIP? What is your stand on this, JC? May pag-asa nga ba na ma-zero budget itong ma-IFIP this year? Kung i-veto na lang siguro ng Pangulo? Well, I think very obvious na merong patronage-driven considerations dito sa ma-IFIP. Kasi medyo nagtataka nga ako dun sa mga reasoning na ginamit no, sa first day nung BICAM kasi sabi ng mga ilang mambabatas, ilang senador, dahil hindi daw perfect naman yung universal healthcare implementation so far, so kailangan pa rin itong ma-IFIP. Pero ang problema dun sa logic na yun ay pwede mo kasing idahilan taon-taon yan. Hindi naman talaga magiging perfecto yung universal healthcare sa pangmadalian eh. So in other words, parang meron kang excuse parate na pondohan itong ma-IFIP na alam naman natin, lalapit pa yung mga tao sa mga kongresista. Kasi sabi nila kahit na meron naman mga safeguards, halimbawa, hindi naman humahawak ng pera mismo yung mga politiko, meron mga staff sila na humaharap sa mga tao, ay nandun pa rin yung patronage in the sense na ito lalapit tayo kay Kong X or kay Senador Y. Kumbaga, yung association doon sa tulong na makukuha mo at yung pangalan ng politiko ay nandun pa rin, hindi siya nawawala. Bagamat hindi naman humahawak talaga ng pera itong mga politiko, literally. So, in that sense, patronage-driven pa rin siya. So, ayun mas maganda, I agree do sa ilang mga budget experts, analysts na kailangan ibuhos na lang talaga sa PhilHealth. Kasi kung hindi natin ginagawa yun, na parang inaayos yung
yung actual healthcare system natin, health insurance system, etc., ay parang nawawala yung pressure para ayusin itong mga mas malalaking problema, mas importanteng problema na masolusyonan. Mm. Kumbaga parang, yun, lagi tayong may excuse na, hindi naman perfect so sige, ma-IFIP. Pero in that sense, ay never matatanggal itong ma-IFIP kung ganun at ganun lang din. Oo, Oh, kumbaga ito ibig lagi ang dahilan nila, Yes, no, na taon-taon. hindi Ibig pa sabihin, maayos. ibig sabihin, Professor JC, mas maigi na sige, ibigay na natin. Tanggalin na yung MAIFIP na yan. Bigay na sa PhilHealth, ibigay na sa mga ahensya, sa mga ospital. Okay? Yung Exactly. budget, 'di ba? At hayaan natin doon hit or miss doon sa iba at doon mag-adjust kung merong kailangan. Kaysa naman sa merong MAIFIP na sabi nyo nga taon-taon. Ganun po ba 'yon? And by the way, Arnold Ray, ay yung 60 billion na kinuha mula sa PhilHealth, 'di ba, do sa 2024 budget ay nagkaroon ng cash sweep, kinuha yung pera ng PhilHealth. Yung mga indirect contributions ng mga marginalized sectors ay kinuhaan ng budget. So hindi pa natin sure kung anong nangyayari doon Paano Oo, hindi pa ibabalik malinaw. exactly yung pera para sa PhilHealth? Kumbaga 60 parang billion sa yung atin hindi- ulit galing, Professor, no? Para tayo niluto sa sarili nating mantika nang hindi pa fully na-explain kung saan talaga nila dinala. Exactly. Yung isang budget analyst friend ko, si Zaira Suzara, Si base sa Budget kanyang Babe. experience at sa kanyang knowledge din dito sa issue na to, parang sinasabi niya ay kailangan pa rin isingit yung 60 billion sa budget. So in other words, ay taxpayers pa rin eventually at the end of the day ang magbabayad do sa 60 billion. So naisip ko, kung ako yung kurakot na politiko, isipin ko, ay okay pala yun na paraan para mangurap ako. Oo, In the parang sense ang na- gagawin lang nila, kuhanan natin ang budget, Oo. ibalik na lang natin galing din sa pera ng bayan. Ang Kuno. sakit Ang sa hirap, ulo. ang hirap kasi doon ay nagastos na. Supposing hindi pa natin alam exactly kung magkano yung napunta doon sa flood control mula sa PhilHealth. Nagastos na yung parating noon So paano natin pupunan? Paano natin babawiin yung pera na nagastos na sa mga actual na proyekto? At hindi pwede na tayo din ang magbabayad kasi parang naglolokohan lang tayo at the end of the day. Professor, alam mo ako ang ina-expect ko ngayon na open BICAM na less sana yung insertions. But surprisingly, I don't know if nabasa mo na, but for sure nakita mo na ito, yung PCIJ report na sinasabi, kagaya pa rin ng nakaraan, even if open BICAM tayo ngayon, malaki yung napupunta sa House leadership sa pamamagitan nito mga insertions na ito. Banggitin lang natin yung ilan, sa distrito nga ni House Speaker Bogie D, lumobo yung insertions. Even dito sa distrito ni Swansing at maging sa kapatid niya. May sinasabi din dito sa PCIJ report na hanggang ngayon daw may impluwensya pa rin ang dating Speaker Romualdez dito sa budget. Anong tansya mo dito, JC? Well, nagmumula ito, DJ Chacha, doon sa 2013 Supreme Court decision. Actually, yun ang sinisisi ko dito. Kasi parang hindi na-anticipate to mga justice natin na kapag ka tinanggal mo yung pork, kasi di ba bawal yung pork identification ng pork projects after mapasa yung budget. Pwede siya bago mapasa yung budget. So ang ibig sabihin nun ay ang incentive para sa mga mambabatas ay magsingit, maglagay ng mga proyekto sa mga ahensya. Kaya nga dito sa DPWH, lumobo, dito sa Farm to Market Road, gustong ilagay dito, etc. etc. So ang ibig sabihin nun ay kung hindi ka malapit doon sa leaders sa Kongreso, especially sa House Speaker, ay wala kang makukuhang pera para sa distrito mo or sa party list mo halimbawa. So ang incentive ay talagang mag-a-align ka doon sa kung ano yung politika na gusto ng House Speaker. Kaya lumabas yung idea ng super majority sa Kongreso, di ba? Ang hina-hina ng opposition kasi kung merong hint na nag-oppose ka doon sa House leadership ay wala kang makukuhang pork, wala kang pera na mauuwi para sa distrito mo. So ganun So kaya hindi nakagulat-gulat itong mga findings ng PCIJ na kung sino yung mga leader na congressional leaders na napupunta dito sa House Appropriations Committee ay sila rin yung nakakakuha ng malaking bahagi ng pork at yung mga kaibigan nila sa Kongreso at colleagues nila. So yun, mauwi tayo again dun sa issue ng incentives na yung supermajority and then itong pork, kung malapit ka sa kusina, ikaw yung unang sasandok, in other words. Ganun siya.
Oo. Yung tinatawag ngayon na deadlock sa BICAM dahil dito sa issue ng DPWH. I saw your post on X. Sabi mo nga, hindi naman ekonomista itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Bakit siya kailangang ipatawag dito sa Hindi siya BICAM engineer. na nangyayari ngayon, hindi engineer and all that. Anong take mo dito sa deadlock na ito? Hindi magkasundo itong both houses kung ano ba, dadagdagan o babawasan natin itong DPWH budget? Well, unang-una, of course, bago yung open BICAM sa atin, pero hindi na karapat-dapat na kasama dito sa mga deliberasyon na ito ang miyembro ng ehekutibo. Kasi parang unheard of talaga siya even sa mga past BICAMs na hindi na ito ang panahon para pag-usapan yung ganitong klase ng mga detalye kasi ilang buwan nang pinag-uusapan ito at dinedefend itong mga budget ng iba't ibang ahensya. Yung DPWH, makailang beses itong dinefend yung budget nila sa House and then sa Senate, etc. So hindi na ito yung panahon or yung venue para dito. At I think yung tanging dahilan lang na mag-explain kung bakit nandyan si DPWH Secretary Vince Dizon ay itong mga House lawmakers ay nasaktan nga yung kanilang pork dito sa mga DPWH budget. Kasi lumabas din sa PCIJ report na as much as 2/3 ng budget ng DPWH para sa 2026 ay maituturing na pork. Ang ginawa ng Senado, di ba, binawasan nga niya itong budget para sa DPWH. So may mga umaaray na mga kongresista sa House. At ngayon, sila na ngayon ang nagtutulak at ngayon parang tinulak din nila si Vince Dizon na sige, lumitaw ka dito sa BICAM, ipagtanggol mo ito kasi bilyong-bilyong pera ng pork namin ang hindi maisasama sa budget kung hindi natin ito maitulak. So, highly irregular and highly dubious itong presence ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dapat hindi ito nangyari to begin with. Dapat pinlansya na ng mga kongresista at senador itong budget by themselves. Hindi na nila kailangan itong miyembro na ehekutibo kasi I agree doon sa mga nagsasabi na it kind of sets a precedent na edi taon-taon na lang pwede pa lang mag-invite ng mga miyembro ng gabinete para magsingit pa ng ganitong klase mga or magdagdag pa ng budget para sa mga specific na ahensya. Oo nga, kasi kung nangyari to for the very first time na hindi naman siya included sa BICAM, there's a possibility na kahit open pa ito sa susunod na taon, kung merong gustong i-defend o dagdagan na pondo, ipatatawag na lang yung secretary ng ahensya. Ang binibigay na dahilan dito ni Secretary Vince Dizon, maging ng ibang members ng Congress, ay dahil marami daw na proyekto, halos 10,000 projects daw, ang posibleng maantala kung hindi ibabalik yung pondo na yon sa DPWH. Oo nga actually marami mga economics concepts ang nababanggit. Halimbawa yung impact sa GDP, yung mga multiplier effects o kapag meron kang ₱1 ng gastos ng gobyerno, ilang piso yung balik doon sa ekonomiya natin. And then of course yung mga trabaho daw na mawawala at masasaktan kapag nawala itong mga DPWH projects. Pero dapat nating tandaan na kahit ngayon pa lang, kahit na wala tayong reenacted budget or kahit na wala pa ang 2026, ay nasaktan na yung ekonomiya natin. 'Di ba sa third quarter ng 2025 ay nasa 4% lang ang paglago ng GDP natin kumpara sa nakalipas na taon. At ito ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya natin since 2011 kung hindi mo ibibilang yung pandemic. So ayun hindi lang ngayon nasasaktan yung ekonomiya natin, nasaktan na siya sa mga nakalipas na quarter. At ang pinakamalaking bagsak nga nito ay doon sa public works, doon sa investment ng gobyerno sa public works, sa public construction. So in other words, ay nararamdaman na ng ekonomiya natin yung epekto nitong sabog nitong corruption crisis natin at mas maganda sana sa hinaharap sa 2026 and beyond na yung paglago ng ekonomiya natin ay malinis. In other words, ay na-minimize natin yung corruption. Hindi naman kasi talaga 100% mawawala yan, pero maganda na Malilesen. i-minimize siya, Oo. i-lessen natin significantly. At maghanap tayo ng mga sektor sa ekonomiya natin, sa pribadong sektor. Hindi dapat yung gobyerno ang let me put it this way. Hindi dapat nakadepende sa
government public works ang paglago ng ekonomiya natin. Dapat nanggagaling ito sa pribadong sektor. So ang importante ay lumikha tayo ng environment para sa pribadong sektor kung saan magta-thrive sila at lalago ang mga negosyo. So that answers yung question ko na sana na ngayon na hindi dapat natin iasa lang yung paglago ng ekonomiya dito sa public works kundi sa mga private sectors. So for you, your stand is kahit hindi natin dagdagan ulit yung budget ng DPWH, pwedeng maging maayos ang ekonomiya kung susuportahan din ng gobyerno yung mga pribadong sektor. Sa papaanong paraan yan, JC? Ano exactly yung pwedeng gawin? Kasi baka nakikinig sila sa atin ngayon, kuhanin nila yung mga suggestion. If you were to suggest, masakit na ulo ngayon ng both houses, BICAM, Senate, and even the Congress, dito nga sa hindi nila mapagkasunduan kung anong gagawin sa budget ng DPWH, anong perfect solution dito para makapag-meet sila halfway? I think yung pinakamalaking issue dito, DJ Chacha, ay yung governance issue. Kumbaga nawalan ng tiwala ang taong bayan at ang pribadong sektor dito sa kakayahan ng gobyerno na talagang magserbisyo sa taong bayan. So in other words, kailangan nating ibalik yung ganong klaseng kumpiyansa at tiwala. At hindi yun mangyayari kung makita natin sa Open BICAM, kaliwat kanan pa rin yung mga pork project insertions na gusto ng mga politiko. Parang di na sila nahiya. Parang wala na silang natutunan dito sa experience natin sa 2025. So actually, hindi ako masyadong concerned do sa risk ng reenacted budget kasi halimbawa kung hindi ito mapirmahan ni Pangulong Marcos by end of this year ay merong reenacted budget. Tandaan natin ang huling reenacted budget ay nung 2019. Sino bang nakakaalala dun sa epekto nung 2019 na reenacted budget? Hindi naman yun naging catastrophic or hindi naman gumuho yung ekonomiya natin dahil doon. Matatandaan natin na siguro I think April yata of that year saka pa lang napirmahan yung budget. Pero sa fast forward sa 2025, kung ayusin pa yung budget, gawin siyang mas malinis na budget kasi ito na nga yung oportunidad natin para linisin yung budget. So gawin na natin siya ng maayos para maniwala yung mga tao na sincero itong gobyerno para ayusin yung governance issues and then babalik yung kumpiyansa ng mga tao sa gobyerno. And then gaganahan yung mga private sector investors sa ekonomiya natin. Kasi kung ako ay foreign investor, makita ko na ang gulo-gulo sa Pilipinas, yung mga politiko masyadong gahaman, talo yung private sector, edi pupunta na lang ako sa Vietnam o sa ibang mga developing economies, di ba? Doon na ako maglalagak ng pera, hindi na sa Pilipinas. Oo. So hanggang hindi maayos itong kumpiyansa, itong tiwala ng mga tao sa gobyerno, ay I'm afraid na yung magiging matamlay pa rin yung foreign direct investments na ngayon, by the way, matamlay na talaga siya at patuloy na babagal yung ekonomiya natin sa hinaharap. Reenacted budget, nabanggit mo, base sa pagkakaintindi ko dito sa nasabi mo, mas okay pa sa'yo yun, ayusin muna nila yung budget kasi noong 2019 nangyari to, hindi naman wala man masyadong impact sa economy, yan ang sinasabi mo. Pero marami ring may ayaw nitong reenacted budget. Ano bang epekto nito, JC, kung sakali? Maraming may ayaw nitong reenacted budget kasi matandaan natin na nagkaroon ng eleksyon sa taon na to, 'di ba? So may mga first termer ngayong eleksyon na to at gusto nila ng proyekto para sa mga distrito nila. Ito yung unang chance nila para mag-insert ng mga proyekto para sa distrito nila. So kung ang ika-copy paste natin yung 2025 budget for the early part of 2026, ibig sabihin ay hindi makaka-insert ng proyekto yung mga bagong mga lawmakers ngayong taon na to para sa kanilang mga distrito. So in other words, merong self-serving na aspeto din yun kung saan ito yung chance para sa mga bagong lawmakers na bring home the bacon in other words na magdadala ng pera sa kanilang mga constituents sa iba't ibang mga parte ng Pilipinas. So kaya ayaw nila itong reenacted budget. Pero ayun again, babalik doon sa issue na sincero ba ang paglinis nitong 2026 budget o pakitang tao lang? Kasi kung ganito lang din ang lalabas na kahit na Open BICAM ay pwede pa rin pala yung insertions, edi wala din. Kumbaga parang tip of the iceberg lang yung reforma ng Open BICAM, yung live streaming, pero wala pa talagang massive na pagbabago sa sistema na yun yung kailangan pa nating ayusin. Professor JC, ito pong kanina nabanggit ninyo, no? Baka pakitang tao lang itong Open BICAM na ito. Pero nandyan pa rin nga yung mga insertions na yan na nakikita nga po natin. Pero itong nangyari naman na deadlock
Dito sa ating mga ano no, sa ating mga mambabatas, hindi po ba ito ay maganda rin ba? Kasi para dun sa iba natataranta na, baka kulangin na tayo sa panahon para maipasa itong budget na ito. Pero is it a blessing in disguise na nakikita natin na talagang anong tawag niyo rito na 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 pinag-uusapan, hinahanap talaga nila kung ano yung common ground, ano yung solusyon dito, or baka bumagsak lang rin yan dun sa sinabi nyo na baka pakitang tao lang to. Kunyari, nagkokontrahan, hindi sila mag-arrive sa isang desisyon. Well, tama ka. I agree na actually blessing in disguise itong kaguluhan sa pagitan ng mga House lawmakers at ng mga senador. Kasi by virtue of open BICAM, ngayon na binuksan na natin yung proseso sa mga tao, ay talagang lumalabas yung I would say na baho ng sistema kung saan talaga yung interest ng mga lawmakers ay nangingibabaw. Sabi nga 'di ba, sunlight is the best disinfectant. So ngayon na we shown the light dito sa BICAM process ay parang nagkukumahog na itong mga senador na alam na kasi nila na nanonood yung taong bayan. So hindi ganun kadali na sige, sasabihin nila, o sige, ano na lang, insertion na lang, wag na nating busiin, wag na nating i-debate. Kasi nga ngayon nakatutok na yung taong bayan. So that's very good in that sense. Pero yun nga, ano yung bigger issues na lumalabas dito na talagang hindi pa nga natin naayos yung bigger problem ng incentives dito sa pork. Kaya nga sinasabi ko rin na kung hindi pa rin nabuksan itong BICAM na to, siguro tapos na tayo by now. Kasi in the previous years, di ba, ay ilang araw lang naman yung BICAM eh. Kasi hindi na talaga binubusisi. I-approve na lang natin one after the other. Sige, kahit na bilyones ang pinag-uusapan natin. Pero ngayon, yung ang araw kahapon, di ba, nasayang lang kasi hindi nga nag-convene yung BICAM. Di So, natuloy, tingnan oo. natin. Mukhang talagang matagal pa tong proseso na to just Oo. because open BICAM na siya. Professor, habang postpone ngayon yung BICAM and we don't know yet kung kailan talagang simula nito, anong dapat bantayan ng taong bayan, maging ng media, sa pagbabalik ng BICAM deliberations? Well, I think nasettle na yung sa education and health and then itong big question sa DPWH. Pero ilang sektor pa lang ito sa budget natin. Admittedly, ito yung mga malalaking mga bahagi ng ating budget. Pero napakarami pang mga oportunidad para sa pork insertions. Again, gagamitin yung idea na it doesn't matter so much kung anong specific form ng pork, basta merong pork. So, lower yung flood control pero paano babawiin ng mga kongresista sa mga ibang ahensya ng gobyerno kung hindi na DPWH? So malaki pa yung sa DPWH pero sa ibang ahensya may opportunities pa rin para sa pork insertion. So yun yung kailangan nating bantayan habang gumugulong itong open BICAM. Oo, kumbaga dami pang ibang pwedeng paglagyan itong insertions nila. Pero ngayon that we have an open BICAM, ano pa ang pupwedeng gawin para mas maging, alam mo na, masabi nating transparent, no, yung tingin nating mga mamamayan dito sa ginagawa nilang pag-hear ng budget natin sa 2026? I think DJ Chacha, yung isa pang malaking sticking point na lalabas ay yung sa unprogrammed appropriations. Na tulad ng sinabi ko ay naging pangalawang budget siya essentially. Tapos I think binawasan ng Senado I think naging 174 billion na lang siya mula sa about 250 billion na originally pinropose ni Pangulong Marcos through the National Expenditure Program. Pero so mas malapit na yun doon sa mga unprogrammed appropriations before the pandemic. So in that sense, maganda rin yun. Pero tandaan natin yung BICAM, diyan na naisingit yung diyan talaga lumobo yung unprogrammed appropriations din last year and in previous years. So ang malaking question mark ngayon ay paano ngayon magkakaroon din ba ng deadlock pagdating sa unprogrammed funds? Kasi yung mga senador ay gusto nila talagang bawasan natin to. Pero yung mga House lawmakers na marami din sa kanila nakinabang dito sa unprogrammed funds, di ba, yung sinabi ni Chair Mika Swansing na 107 billion ng unprogrammed funds na punta sa flood control at ang pera ginamit ay mula sa PDIC or the Philippine Deposit Insurance Corporation. Yes, oo. Ngayong taon na to,
nasaktan din yung mga House lawmakers doon. Oo, At oo. kailangan nilang makita na meron pa rin silang pondo sa unprogrammed appropriations kung ganun sila kagahaman. Pero yung Senado ay gusto nilang bawasan. So I foresee na magkakaroon din ng deadlock pagdating dito sa unprogrammed funds. Nako, we have to watch out for that. Tignan natin kung magiging parang may hawak na bolang kristal ba si JC kung magkakaroon nga ba ng deadlock itong BICAM sa pagdating sa unprogrammed funds sa pinagtatalunan din ng mga kapatid natin kung bakit mga ba kailangan malaki yan. Karaniwan nga daw ng mga kinukupit diyan nanggagaling. JC, last na lang, for some other people, mahirap intindihin itong budget process natin sa bansa. Lalo pa yung mga hindi naman talaga ito ang concern, tapos meron din silang mga pang-araw-araw na buhay na kailangan ding intindihin. Gaano nga ba kaimportante na alam natin kung how our system works at gaano kaimportante na taon-taon ay binabantayan natin ito kahit gaano siya kakomplikado para sa ilan? Ako, napaka-importante, DJ Chacha, nitong budget. Kasi mula sa paggising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin, araw-araw ay talagang apektado tayo. Halimbawa, pag nagko-commute ka papunta sa trabaho, ay yung kalidad ng kalsada, yung transportation, etc., baku-baku yung mga daan, may kinalaman sa budget yan. Kung may nagkasakit sa pamilya, kung may na-aksidente, lalapit kayo sa mga kongresista, pupunta kayo sa mga LGU hospitals, mga at ibang mga health facilities na sira-sira din or kulang-kulang or even ghost, may kinalaman din yan sa budget. So in other words, sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay ay apektado tayo nung kalidad or kawalan ng kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. At lahat ito ay nag-uugat dun sa kalidad ng budget. So napaka-importanting sabay-sabay nating panoorin. Bagamat of course ilang oras yung BICAM at wala tayong, kahit ako naman hindi ko napapanood 100% so far. Napakahirap na panoorin. May mga summaries po actually online. Yung People's Budget Coalition ay meron siyang pang-araw-araw na summary kung anong nangyayari. So tingnan po natin yun or ipamalita natin sa mga kaibigan, kamag-anak natin ano ba yung nangyari sa BICAM kasi ang buhay natin next year at sa mga susunod na taon ay nakasalalay dito. At kung nahihirapan sila maintindihan yung budget, follow nila si Professor JC and also Professor Shelo Magno. Marami tayo, si Budget Bay, marami tayong mga budget Yes. watchdogs na ine-explain nila in layman's term kung paano mas maiintindihan ng pangkaraniwang Pilipino etong budget process na meron tayo. Meron ka pa bang pahabol na tanong dyan, Popoy? Meron na lang akong yan na. pahabol na tanong. Sige. Eto, last na talaga, Prof, dahil alam ko, nagpe-prepare ka na rin sa mga gawain mo. Ikaw ba meron namang mga nakita na maganda mga napag-usapan nitong BICAM, nung nag-umpisa sila nung Sabado sa Open BICAM? Well, ano nga ba? I think yung pinakamagandang win na natin dito ay yung Open BICAM mismo na somehow after many months or even years ng request dito sa Open BICAM ay bumigay na itong mga lawmakers, sige pagbigyan natin. So I think yun yung pinakamagandang win natin sa ngayon. Pero ang concern ko lang din doon ay kailangan taon-taon to eh. So I would say na dapat merong batas na nagtatakda na dapat taon-taon ay merong Open BICAM. Wala tayong ganun so far. Kailangan hindi ito yung first and last na Open BICAM. Kasi parang ang fear ko lang din ay parang ngayon na yung mga lawmakers nakita nila, may friction pala, parang nabubulgar itong mga diskusyon natin. Baka next year, ayaw na nila ng Open BICAM. So that's a huge risk for me. Dapat merong institutional na gawin na gawin ng permanent itong Open BICAM from now on. Sana nga pangunahan na yan nitong mga, kung may mangunguna, di natin sure. Baka Kasi may nga, mangunguna ngayon na tanggalin. sabi mo nga, na lumalabas yung mga Hindi. totoong kulay Oo. nitong ating mga mambabatas. Nakikita natin kung sinong gusto ng Hindi, dagdag, kasi kung alam sinong mo- gusto sakto lang naman. Alam mo, Cha and Prof, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin. Para kasi siyang teatro na naging bukas sa lahat. Parang teleserye ito na naging bukas sa lahat. Ngayon, tama yung sinabi mo. Baka sino na lang yung May script kaya magpo-propose. silang dala kasi teatro Char! Meron. Sino magpo-propose? For Nang sure. tuloy ba yan? O gawin ng batas yan? Or Alam mo, sara na natin? kung meron mang magsabi sa kanila, Prof, na ipagbawal ito next year, alam na rin natin kung sino ang dapat nating bantayan. But thank you so much, Professor JC Punong Bayan. Maraming salamat. Hanapin niyo po siya on Twitter, sa Instagram, para po sa iba pang mga impormasyon na dapat niyo pong matutunan pagdating po sa ating budget at sa iba pang mga bagay. Maraming salamat, Prof. Huwag kayo mapapagod, ha?
Oh, thank you so much, DJ Chacha and Arnold Ray. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much, Professor JC Punong Bayan from UP School of Economics, mga kapatid. At isang profesor, isa rin pong ekonomista, at budget, isa po sa mga budget watchdog natin. Libre Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!